Okay, magandang umaga muli mga ginigiliw kong mga kapatid na narito at sa ating mga taga-subaybay. Purihin natin ang Diyos. Amen? Amen. Amen. Okay, pagpatuloy na natin tayo, Panginoon, sa ating pagpuri sa ating Panginoon. Ang paksa natin ngayong umaga, ingatan natin ang ating pamilya. Ang pamilyang TSG ay isang iglesia. Ang bawat isa sa atin ay may mga sariling pamilya. Ang tawag diyan ay iglesia rin. At bawat isa sa atin, sa sarili natin, tayo ay iglesia ng ating Panginoon Diyos. Okay? Pagpatuloy na natin. Sa 1 Timothy chapter 3 verse 1, ang sabi ng ating Apostol Pablo, ang sino mang nagnanais na maging tagapangasiwa sa iglesia o yung kanyang pamilya, sapagkat yung pamilya natin o bawat pamilya natin ay iglesia, ay naghahangad ng mabuting gawain. Okay? So yun yung hinahangad natin na kung gusto nating pamunuan ang ating pamilya o yung ating iglesia, kailangan tayong naghangad ng mabuting gawain. Okay? So, ano ba yung mga mabuting gawain natin? Ito yung pagpapatuloy natin pagtitipon para sa ating Panginoong Jesucristo. Ito yung mabuting gawain. At marami pang bagay na mabuting gawain natin. No? So, tayo yung pinapatungkulan ng ating ni Apostol Pablo at ganoon din ang ating Panginoong Jesucristo na pamunuan yung iglesia. Okay? So, itong iglesia na ito ay, of course, ang bilang iyong lingkod, ako yung namumuno sa inyo. Itong pamilyang Teacher and Sons of God. Ito rin ay iglesia ng ating Panginoong Jesucristo. Pagpatuloy natin sa 1 Timothy chapter 3 verse 4. Dapat mahusay siyang mamahala sa sariling pamilya. So bawat isa sa atin, dapat mahusay tayong pamahalaan ang ating pamilya. No? Iginagalang at sinusunod ng kanyang mga anak. No? So titignan natin yon. Magalang ba o sumusunod ba yung mga anak natin sa atin? Kasi tayo yung tinawag ng Diyos, no? Tayo ay tinawag ng Diyos upang pamunuan ang ating pamilya. No? Upang pamunuan yung pamilya natin na siya yung iglesia. Okay? So, titignan natin yon, obserbahan natin yon, na sumusunod ba ang ating mga anak sa atin, no? O baka naman nahihirapan tayong magpasunod sa Kanya. So, tandaan natin, tinawag tayo ng Diyos upang pamahalaan, pamunuan ang ating pamilya. No? Yung mga nandito na tinawag ng Diyos, no? Unang-una ay tinawag siya upang pamunuan ang kanyang pamilya. Ang dapat nating tinitignan, yung membro ng pamilya natin ay ginagalang tayo. No? Sa paggalang nila sa atin, marunong silang sumunod. Anong klaseng paggalang kung hindi naman marunong sumunod yung anak? Okay? So yun yung ang pinaka-importante kung paano pamunuan ang ating pamilya. Now, ulitin natin, dapat mahusay siyang mamahala sa sarili niyang pamilya, iginagalang at sinusunod ng kanyang mga anak. Okay? Pagpatuloy natin sa 1 Timothy chapter 3 verse 5. Sapagkat paano siyang makakapangasiwa ng maayos sa iglesia ng Diyos kung hindi niya mapamamahalaan ang sarili niyang pamilya. Tandaan natin mga kapatid, tayong mga bumubuo ng Teacher and Sons of God, later on kayo ang mamamahala sa Teacher and Sons of God.
hindi ako forever na buhay na mamahala sa inyo, kundi mamanahan ninyo itong iglesia na ito. Okay? So kayo ang itinuturing o pipiliin ng Diyos na mamahala sa teacher and sons of God. So kaya dapat marunong kayong dapat na marunong kayong pamunuan ninyo yung pamilya ninyo, yung iglesia ninyo ngayon. Okay? Sapagkat kayo yung tinawag ng Diyos dito. Okay? Ulitin natin. Sapagkat paano siyang mapapangasiwa ng maayos sa iglesia ng Diyos kung hindi niya mapapamahalaan ang sarili niyang pamilya? Tingnan natin, no? Kapag ang isang pamilya, hiwa-hiwalay yan, magkakaibang pananampalataya, magkakaaway. So, nanggaling yung pagkakaiba ng pamilya, ng pananampalataya, dun sa anak, hindi nasunod na yung kanyang magulang. Pero titignan mo naman kung yung pananampalataya ba nung nakakatanda sa iyo, yung namumuno sa iyo, yun ba ay itinuturo ni Kristo Jesus? Kung hindi niya tinuturo kung hindi tinuturo ni Kristo Jesus, yung kanyang pananampalataya, baka malagay sa alanganin ang kanyang mga anak, ang kanyang pamilya. Kaya nga, ang isang magulang ay naghahanap ng katotohanan, na kung saan yun ay batayan ng kanyang pananampalataya, na kung saan yun ang magiging daan sa kaligtasan mo, natin, at ng buong pamilya natin. Kaya nga, kung ang isang pamilya, kahiwa-hiwalay yan, nagyayabangan ng kanyang reliyon, tulad ng grupong born again, abay, mayabang mga ito, no? Sila raw daw yung maliligtas. Merong reliyon ganun. Yung kanilang pananampalataya hindi naman nakabase kay Kristo Jesus. Hindi niya turo yung kanilang pananampalataya, no? Ano yung pananampalataya nila? Na yung si Kristo Jesus pantay sa kanyang ama. Maliwanag sa turo ni Kristo Jesus sa John 14:28, ako'y paroroon na sa aking ama, sapagkat ang ama ay dakila kaysa akin. Hindi niya turo yung pantay si Kristo doon sa kanyang ama. So yun ba yung pananampalatayang sinasaliban natin? So hanapin natin yung katotohanan ng ating Panginoon Jesucristo. Isa pa, sabi ni Kristo Jesus sa Juan, sabi niya, paroroon na akong sa aking ama, na inyong ama, na aking Diyos, na inyong Diyos. Paano sila magiging pantay ngayon? Ang turo ni Kristo Jesus, Diyos niya ang kanyang ama, na Diyos din natin. Tinuturo mo ngayon na si Kristo ay pantay sa kanyang ama. Hindi niya turo yun. Kundi yun ay ibang turo. No? Kaya nga sabi ni Apostol Pablo sa 2 Corinthians chapter 11 verse 4, sabi niya, baka ibang Kristo ang inyong tinanggap. Baka ibang turo ang inyong tinanggap. Kaya tignan natin, no? Kailangan, balik tayo doon, kailangan iginagalang sinusunod tayo ng ating mga anak. Nasabihin natin, anak, ito yung sinasampalatayanan natin. Ito yung turo ni Kristo na ating sinasampalatayanan. Pag yung anak mo ay napunta sa iba yung pananampalataya niya, hindi turo ni Kristo Jesus, magkaaway pa kayong dalawa. No? Tulad ng mga kapatid ko. No? Iba yung kanya, aawayin ka pa. Nagyayabang pa. Okay, sa Ephesians chapter 6 verse 4. Mga magulang, tayo yun. Yung mga namumuno ng ating pamilya, ng ating iglesia. Mga magulang, huwag ninyong ibuyo sa paghihimagsik laban sa inyo ang inyong mga anak. Sa halip,
palakihin ninyo sila ayon sa disiplina at aral ng Panginoon. Aral ng Panginoon, hindi aral ng ibang tao. No? Aral ng Panginoon. So yung turo ng ating Panginoong Jesucristo, iyon ay dapat natin ituro sa ating mga anak. Okay, hindi yung abay ibang nagturo sa kanya, abay mag-aaway na kayo ng pananampalataya. No? O hindi ikaw mismo yung nagturo sa kanya doon. Na kung saan yung tinuturo mo naman ay yung katotohanan ni Kristo Jesus, yung inuutos ni Kristo Jesus. Yun ang pan natin. Ingat tayo doon mga kapatid. Sapagkat tayo yung bumubo ng teacher and sons of God, na ituro natin sa ating mga anak yun. So, ulitin ko sapagkat paano siyang makapamangasiwa ng maayos sa iglesia ng Diyos kung hindi niya mapamahalaan ang sarili niyang pamilya. Bakit? Kasi hindi na sumusunod yung kanyang anak. No, hindi na ginagalang nung anak, yung kanyang magulang. Na kung saan yung magulang na yun yung pinili ng Diyos para pamunuan yung pamilya na yun. Na kung saan siya'y pinili ng Diyos upang ituro kung ano ba ang inuutos ni Kristo Jesus. Kaya dapat balik tayo dun sa ating paksa, ingatan natin ang ating pamilya. Sapagkat pag hindi natin naingatan yan, abay mag-away-away pa ang buong pamilya dahil lang sa makakaibang pananampalataya. Okay? So, ang teacher and sons of God, alam natin, ang batayan natin dito ay salita ng ating Panginoong Jesucristo, na siya rin yung salita ng ating Panginoong Diyos. Sana naunawaan natin ito upang sa ganon ay marunong tayong pamunuan natin ang ating pamilya, na kung saan yan din yung iglesia ng ating Panginoong Diyos. Amen? Amen. And God bless us all. Amen? Amen. Amen.